Amen. Praise the Lord. Tayo po dadako sa pinakamahalagang banal gawain ng ating mga Panginoon, ang pag-aaral ng salita ng ating mga Panginoon, na ito po dadali ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Freddy. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat karangalan, ay para sa ating Diyos nating pinaglilingkuran. At nagpapaabot po ako ng pagbati sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang natin beloved pastor. At patuloy po nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral natin beloved pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida at beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga minamahal mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin dito sa buong Metro Manila, sa ating mga kapatiran dito sa Olongapo City, maging sa Ibayon Dagat, mga kapatiran natin na naabot po ng ating banal na gawain. Magandang umaga po dyan sa inyong lugar at magandang gabi sa ating pong bansang Pilipinas. At minsan pa, naman manalangin po tayo upang minsan pa tayo po isamahan ng ating dakilang Diyos sa pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Manalangin po tayo. Opo, dakilat pagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon, malapang na minsan pa kaming humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, nabanggit ang aming mga labi, patawarin mo po kami. Igawad mo po yung masaganang pagpapatawad, maging karapat dapat po kami. Magdala na yung banal at sagradong salita. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nanonood, lalo na po sa mga may sakit, may mga pangangailangan sa dakilang kapangyarihan, Panginoon. Nawa bago matapos ang banal na programang ito, maabot po ang mga kailingan, Panginoon, pagpalain mo po kaming lahat. Sinasaway namin ang gawa ng kalabang, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Hindi maminamal, buksan muna natin dalawang pambungad na talata. Dito sa 2 Korinto 13, talatang 5, at mga awit, 121, talatang 8. Dito po sa 2 Korinto chapter 13 verse 5, siyasatin nyo ang inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalaman sa ganang inyong sarili na si Yesu Cristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo itinakwil na. Dito po sa awit chapter 121 verse 8, iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at iyong pagpasok mula sa panahon ito at sa magpagkailan paman. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal pa naman minamahal ang ating paksa ay pamagatan po natin 4 signs of healthy spiritual living. Ang 4 na tanda, maminamahal na tayo po'y malulusog sa spiritual na pamumuhay natin. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, siyasatin nyo yung mga sarili. Kung tayo'y nasa pananampalataya at subukin nyo ang inyong mga sarili, sabi po rito, hindi ba ganyo nalalaman na sa ganang inyo ay nasa inyo ang ating mahal na Panginoon Kristo at maliban na nga kung kayo itinakwil na. Alam niyo, maminamahal, dito po sa banal na kasulatan, habang tayo po ay nasa presensya ng ating mahal na Panginoon, habang malusog ang ating spiritual life, tandaan po natin, hindi po tayo mga minamahal kailanman iiwanan ng ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, iingatan tayo ng mahal na Panginoon, maging sa ating paglabas, maging sa ating pagpasok, sa panahong ito at magpakailanman. Habang tayo po'y lumalakad sa kalooban ng Diyos, maminamahal, ibig sabihin, ang ating pong pananampalataya ay kalugod-lugod pa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi minsan, maminamahal, hindi po natin napapansin na nadudumihan ang ating pananampalataya. Minsan, hindi po natin namamalayan, maminamahal, dahil minsan sa ating mga pagkukulang ay nabibigyan po ng mansya yung ating pong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya gusto ng ating dakilang Diyos na lagi po natin siyasatin ang ating mga sarili, maminamahal, at subukin natin ang ating mga sarili. Tandaan po natin, laging nasa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sabi maliban kung tayo itinakwil na. Ibig sabihin, maminamahal, ang banal na Espiritu ng Diyos, pag tayo po ay nakalabag sa kalooban ng mahal na Panginoon, hiwalay po siya. Sabi nga ng Genesis, Kapitulo 6, talatang 3, ang Diyos ay hindi lagi nakikipagpunyagi sa tao.
Kapag ang mahal na Panginoon, maminamal ay may nakitang hindi ka aya-aya na ginagawa po natin, hindi siya nananatili sa atin, ito ay humihiwalay sa atin. Kaya nga, sabi ng Biblia, siya sa atin yun yung sarili. Kung kayo nasa pananampalataya, subukin nyo yung sarili. Ibig sabihin, dapat lagi po natin sinusuri ang ating mga sarili, dapat natin tinitiyak, maminamal na tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Diyos upang tayo po, mga minamahal, ay hindi iiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po, mga minamahal, makikita po natin ang mga signs, ang mga tanda. Matatalakay po natin, mga minamahal, ang paano po ang mga palatandaan o ano ang mga palatandaan ng isang malusog na pamumuhay. Isang malusog na spiritual na pamumuhay sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ito pong unang tanda, mga minamahal, hunger and thirst after righteousness. Ang isang mananampalataya, maminamal, malusog ang kanyang spiritual life. Sabi ng Biblia, maminamal, siya po ay uwaw at gutom, maminamal sa katwiran. Sabi rito, kung mababasa po natin sa Mateo, Kapitulo 5, talatang 6, at awit, 63, talatang 1, kaya hindi basahin po natin yung talata. Dito po sa Mateo chapter 5 verse 6, mapapalad ang nagugutom at mga uuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Dito sa Awit chapter 63 verse 1, O Diyos, ikaw ay Diyos ko, hahanapin kitang maaga, kinauhawan ka ng aking kaluluwa, pinananabakyan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Amen. Amen. Ito po, maminamahalang isa sa mga palatandaan na malusog ang ating pong buhay espiritual. Tayo po ay gutom, tayo po ay uwaw sa katwiran. Katulad ng sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang sabi, mapapalad ang mga nagugutom at nauuwaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ibig sabihin, maminamahal, kinasasabikan mo palagi mapakinggan ang banal na salita ng Diyos. At kinagigiliwan mo na laging maramdaman ng Espiritu ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng gutom at uwaw sa katwiran. Yung uwaw po tayo sa banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, gusto natin laging nararamdaman ang banal na Espiritu ng Diyos. Gustong-gusto natin, mga minamahal, na nakakarinig tayo ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Ang signs, mga minamahal, na tayo po hindi na lumalakad sa kalooban ng Diyos, hindi na po tayo, mga minamahal, sabik pakinggan ng salita ng Diyos. Mawawalan po tayo ng ganang makinig ng salita ng Diyos. Nawawala po yung ating tinatawag na pananabik. Nawawala, sabi rito, sa mga awit, 63, talatang 1, sabi dito, maminamal ni Haring David, O Diyos, ikaw ay aking Diyos. Hahanapin kitang maaga, kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uwaw na lupa na walang tubig. Ganyan po ang mga matutuwid na mga anak ng Diyos. Sabik sila. Sabik silang pakinggan ang salita ng Diyos. Uwaw sila na maramdaman ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Katulad ng ating mahal na Panginoon na siya po ay nagkatawan tao. Ito po yung mga palatandaan na ikaw, mga minamahal, ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Katulad ng kalagayan ng mahal na Panginoon Kristo nung siya po ay nagkatawan tao. Sabi ng John 4:34, mga minamahal, ang ating pagkain. Ang pagkain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay gawin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Gawin ang kalooban ng ating Ama sa Langit. Sabi rito sa John chapter 4 verse 34. Dito po sa John chapter 4 verse 34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Amen. Amen. Yan po ang sinabi ng ating mahal na Panginoon. Kaya bilang tayo po, maminamal, ay mga mananampalataya. Kasi ang mga mananampalataya, sabi, Christ-like. Ang mga tunay na mga anak ng Diyos, katulad po tayo ng mahal na Panginoon Kristo. Katulad ng sinabi ng mahal na Panginoon Kristo, ang pagkain ko ay gawin. Ang kalooban ng sa akin ay nagsugo. Ganon din tayo, mga minamahal, ang pinakapagkain po natin ay gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon Diyos. Ano po yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon? Mga minamahal, unang-una, maglingkod po tayo sa Diyos. Ipangaral po natin ang banal na salita ng Diyos. Ibahagi natin ang mga banal na salita ng Diyos. Yan po mga pagkain natin, spiritual.
tayo po ay mananalangin, tayo po ay magpupuri, tayo po ay magbabasa ng banal na kasulatan, at mga minamahal, huwag nating kaliligtaan yung ating banal na pagkakatipon. Yan po ang mga pagkain natin bilang mga anak ng Diyos. Sabi, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo. Sa ating mga mananampalataya, ang pagkain po natin ay gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yan po ang ating mga pagkain. Sabi pa ng Psalms 143, verse 10, mga minamahal, sa pamagitan po ng ating pakikinig, tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos, mga minamahal, na magawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito, Psalms 143 verse 10. Dito po sa Awit, chapter 143, verse 10, turo mo akong gumawa ng iyong kalooban, sapagkat ikaw ay aking Diyos. Ang iyong espiritu ay mabuti. Patnubayan mo ako sa lupain ng katwiran. Amen. Yan po, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, ito po ang pinakapagkain po natin, malaman po natin ang kalooban ng Diyos. Ito po ay gagawin po natin. Kaya nga, si Haring David, lagi siyang nananalangin. Sabi niya, turuan mo kung gumawa ng iyong kalooban. Ayaw niya, mga minamahal, na nababakante siya. Ayaw niya na wala siyang ginagawa. Gusto niya lahat ng gagawin niya ay sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ito po ang buhay niya. At kung ito'y buhay ni Haring David, ito rin po ang buhay natin. Kung hindi tayo kakain, mamamatay tayo. Kung hindi tayo inom, mamamatay tayo, mga minamahal, physically. Pero sa spiritual, ganun din po. Kung di natin pakikinggan ng salita ng Diyos, kung di natin susundin ang kalooban ng Diyos, mamamatay po tayo spiritually. At ang pangalawa, mga minamahal, na signs ng buhay na malusog sa ating spiritual, sabi, desire to serve. Yung pinananabikan po natin makapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung mababasa po natin ang Galatia 5:13 at Roma, Kapitulo 12, talatang 11 at 12, sabi po rito, mga minamahal, ang mga tunay na mga Kristiyano ay mapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat, mga minamahal, na dapat po nating isapuso, lahat, mga minamahal, na pinakamaging priority po natin ay yung pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, desire to serve. Ito po ang pangalawa, mga minamahal, na signs na ikaw ay malusog sa spiritual. Basahin po natin ang banal na kasulatan, Galatia 5:13 at Roma 12:11 hanggang 12. Dito po sa Galatia chapter 5, verse 13, sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang bigay kadalanan sa laman, kundi sa pamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo. Dito sa Roma chapter 12, verse 11 and 12, sabi po, huwag mga tamad sa pagsumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, magalak sa pag-asa, magmaytiising sa kapigatian, magmamatyagain sa pananalangin. Amen. Yan po, mga minamahal, ang mga paglilingkod na nais ng ating dakilang Diyos. Ang mga totoo po, mga minamahal, ang mga malulusog ang spiritual na buhay, sabi ng banal sa kasulatan, pinananabikan nila, mga minamahal, ang makapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, ngunit sa pamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran tayo. Hindi lamang po ang ating mahal na Panginoon Diyos ang ating pinaglilingkuran, kundi maging ang ating kapwa. Yung aming ginagawa dito, mga minamahal, ginagawa po namin ito para paglingkuran kayo. Kayo naman, mga minamahal, na nandiyan sa inyong mga kalagayan, ano man ang inyong gagawin, mga minamahal, sa inyo, para sa inyong kapwa, ito po ay paglilingkod din po yan. Sabi ng Biblia, mangaglingkuran tayo. Sabi rin sa pamagitan ng pag-ibig, ay maglingkuran tayo. Huwag tayong maging tamad sa pagsusumikap, maging maningas ang ating espiritu at magpapaglingkod sa mahal na Panginoon. Ang mga totoong mananampalataya, mga minamahal, na malusog ang galang espiritu na buhay, hindi po sila uma-absent. Pinananabikan nila, mga minamahal, ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, mapaglingkod sa mahal na Panginoon. Sila po'y nagagalak sa pag-asa, naging matiisin sa kapigatian at matiyagain sa panalangin. Yung ginagawa nilang panalangin kahit sa kanilang mga tahanan,
mga minamalbahagi po ito ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat taglayin po natin yan. Kasi kung mawawala po sa buhay po natin yan, tandaan po natin, mga minamahal, katulad po ng ating physical na katawan, ang ating physical na katawan, magkaroon lang tayo ng pagpapagwawalang bahala sa katawan natin, kung aabusuhin natin sa bisyo, abusuhin natin sa pagpupuyat, aabusuhin natin, maminamahal, sa walang humpay, walang hinto na pagtatrabaho, ang katawan po natin ay bibigay. Ganon din po, maminamahal, kapag tayo po ay hindi po maglilingkod sa mahal na Panginoon, tandaan po natin magiging masakitin ang ating buhay espiritual. Magkakaroon po ng sakit yan. May kasabi nga dito sa pambungan na talata na binasa po natin, siyasatin nyo ang inyong mga sarili. Saliksikin natin ang ating mga sarili kung tayo ay nasa pananampalataya pa, baka tayo itinakwil na